Lobay ang pangalan ko. Dati akong pinakamalakas na manlalaro sa larong Black Blade. Sa larong ito, wala akong katapat. Nakapatay ako ng epic boss ng mag-isa. Nagtayo ng pinakamalaking guild sa buong server. Nanalo sa digmaan na may libu-libong manlalaro. Pero, bigla akong nainip. Nagawa ko na lahat ng pwedeng gawin. Nawalan na ng saysay ang mundo ng espada at mahika. Nang magbabalak na akong mag-quit. Bigla na lang. Nakapunta ako sa ibang mundo na may espada at mahika pa rin. Nakakainis, ayaw ko nang maglaro. Kahit na mayroon akong lahat ng klase at skills mula sa laro. Gusto ko lang magpahinga. Pero kailangan ko pa ring maghanap ng matutuluyan. Sana may malapit na bayan dito. Sana may makasalubong akong makakatanong. Ate, bilisan mo. Ingat! Buisit, ang lakas pala nitong Wyvern. Gorda, Tsuelu, kailangan nating umatras, hindi na tayo makatakas. Nakatutok na sa atin ang hayop na ito. Tsuelu, pwede ka pa bang gumamit ng mahika? Lalaban na lang tayo, sige, laban tayo. Excuse me, mga gwapo at magaganda. Saan po ang pinakamalapit na bayan? Saan galing ang ordinaryong tao? Umalis ka diyan, delikado dito. Narating na, sabay-sabay tayo. Diyos ng apoy na si Luoji, pakinggan ninyo ang aking hiling. Ipahiram ninyo sa akin ang inyong kapangyarihan. Ibon ng apoy, sige. Tsuelu, hindi. Tapos na tayo. Kailangan nyo ba ng tulong?
Umalis ka na, mamamatay ka. Banal na bagong bituin. Wyvern yon, patay na. Pasensya na. Hindi kayo magagalit kung inagaw ko, di ba? Ito ba ay? Kakaiba, hindi naman talaga natin kayang talunin ang Wyvern na ito. Kanina, muntik na tayong lahat. Bakit biglang gumaling ang sugat ko? Ang banal na bagong bituin ay hiyaling magik ng pari para sa maramihan. Pwede lang ito para palayasin ang mga undead, pero kanina, ginamit niya ito para patayin agad ang Wyvern. Kung hindi ako nagkakamali, siya ay isang pari ng Church of Light. Nakita ko lang ang ganitong lakas ng Holy Magic sa Cardinal Archbishop ng Church of Light. Sino ka ba? Pero napakabata niya. Parang simula pagkabata pa lang nag-ensayo na siya. Kanina, nagkasala pa ako sa pari na ito. Buti na lang mabait siya, kundi baka kami ay. Gamit ang advanced skinning skill, makakakuha ng dragon hide. Gamit ang advanced leatherworking skill, magagawa ang wyvern leather armor. Sa ganito, ang proficiency ng skinning at leatherworking skills ay tataas ng 2 puntos bawat isa. Ay naku, anong iniisip ko? Max level ka na? Pari, salamat sa tulong mo kanina. Ang two-headed wyvern na ito, inatasan kami ng Westwind Town na patayin ito. Ngayon, babalik kami para i-report ang misyon. Maaari naming kayong ihatid. CJ, mukhang inakala nila ako ay pari ng Church of Light. Pagdating sa Westwind Town, mainit kaming tinanggap ng mga residente. Ang mayor ng Westwind Town nang marinig ang tungkol sa pagpatay ko sa wyvern. Mainit na hiniling na manatili ako. At ipinagkatiwala sa akin ang simbahan sa bayan. Kaya napilitan akong pumayag bilang peking pari. Ang galing! Matagal na naming kailangan ng pari. Sa pag-upo ng pari ng Church of Light dito, magiging mapayapa na ang Westwind Town. May matutuluyan na ako, pwede na akong magpahinga ng maayos. Mga bayani, hindi ba kayo mananatili sa bayan? Hindi na. May iba pa kaming misyon. Baka naman, pwedeng magpalipas ng gabi kayo dito? May handaan kami para sa inyo mamayang gabi. Ayos, may masarap mamayang gabi. Cheers! Halatang hindi sila sanay kumain ng masasarap. Pagkatapos ng nakakainit na handaan, dinala ko si Naxwelo Jike at Gorda sa simbahan. Pinatulog ko sila dito para magpahinga. Nang maisip kong makakapamuhay ako ng tahimik sa bayang ito, ako ay... Ang hirap makatulog ng maayos. Swelo, Ginoong Lubay, hindi ka rin makatulog. parang ganon. May misyon kami na patayin ang ogre. Bukas na kami alis. Ganon kabilis? Ang saya-saya kong kasama kayo nitong mga nakaraang araw. Muli, maraming salamat sa pagligtas sa akin. Bagamat hindi gaanong malakas, mababait naman sila. At binigay sa akin ang balat ng wyvern at ang reward sa misyon. Tulungan na lang natin sila kung kaya. Meron ka bang blankong magic scroll? Bigyan mo ako ng isa. Magic scroll, meron akong isa dito. Ginoong Lubay, kayo ba ay? Bibigyan ko kayo ng maliit na pamamaalam na regalo. Instant teleportation. Ito ay. Heto, ito ang instant teleportation scroll. Makakatakas kayo agad sa labanan. Ibigay ko na ito sa inyo. Ito ay napakahalagang magik para sa kaligtasan. Narinig ko na napakahirap gawin ito at ubos na ubos ang mana. Kahit na isang archmage, para gumawa ng isang instant teleportation scroll, abutin na mahigit 10 araw para ma-replenish ang mana. Siya ngayon, hindi kaya pagod na para lang tanggapin ko ito. Sinadya niyang magpaka-relaxed. Ginoong Lubay. Napakahalaga ng regalong ito, hindi namin ito matatanggap. Delikado ang biyahe, kailangan pa rin ng paraan para protektahan ang buhay.
Pero, Kahit gaano pa ito kahalaga, mas mahalaga ang buhay. Nais ko pa sanang makita kayo muli sa hinaharap. At saka, wala namang silbi sa akin ang scroll na ito. ito. Ang utang na loob namin sa inyo, matatandaan naming mabuti. Ayos na yan. Gabi na, umuwi na kayo at magpahinga. Ginoong Lobay. Kung pwede lang, sana sumama ka sa amin sa aming pakikipagsapalaran. Huwag na kung magkita tayo ulit. Sawa na talaga ako sa paggawa ng mga misyon. Sawa na sa pagtulong sa iba para matapos ang mga kontrata. Gusto ko na lang maging tamad at mamuhay ng payapa. Ingat sa bayahe kung magkita tayo ulit. Ang aga-aga naman gumising. Sa bakuran na lang ako hihiga para magpaaraw. Anong klaseng panahon to? Ang init, nauuhaw ako. Sa panahong ito, walang tubig gripo, di kailangan kong maglakad ng malayo sa balon para kumuha ng tubig. Magsibak ng kahoy para magpainit ng tubig. At maghintay pa na lumamig ang tubig bago makainom. Hindi talaga pwedeng mag-relax ng ganito. Amo, pagod na po kayo? Inom po kayo ng tubig. Nakuha ko na. Kailangan ko ng isang utusan, isang katulong na babae. Agalang-galang na padre, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Ako po ay labis na nagagala. Gusto ko bumili ng isang katulong na babae. Walang problema. Hahaha. Lahat ng klase ng katulong na babae, meron ako dito. Siguradong masisiyahan kayo. Ang lahi ng Kitsun, ang pinakamataas na kasiyahan ng mga lalaking employer sa loob ng 0 taon na sunod-sunod. Alam niya ang gusto ng lalaki. Kamusta po, Master? Gusto mo ba akong dalhin sa bahay? Kukunin ko ito. Handa ko sa anumang oras. Hindi, gusto ko lang ng isang magaling sa gawaing bahay. Madali lang yan, siya ang hanapin mo para sa gawaing bahay. Ihasa sa mahigit 50 na kasanayan sa gawaing bahay. Serbisyong walang mintis sa lahat ng anggulo. Mag-alaga sa iyo tulad ng isang ina. Binata, subukan mo ang lana na pantalon na inihanda ng lola para sa iyo. Lola, hindi na nagsusuot ng lana na pantalon ang mga kabataan, mayroon. Mas bata naman. Ito ay bata, maganda ang mukha, masunurin at matalino. At magaling din sa gawaing bahay. Siya na ang tamang pagpipilian para sa gusto mo. Mukhang maganda ito at buhok na asul pa ang gusto ko. Anong mga gawaing bahay ang kaya mong gawin? Kaya kong gawin ang lahat ng gawaing bahay, at medyo marunong din ako ng martial arts, para bantayan at protektahan ang iyong tahanan. Bakit ito lalaki? Sabihin mo, niloloko mo ba ako? Babae ang kailangan ko, babae. Hindi mo ba naiintindihan?
Mali, Ginoong Loobay, talagang pasensya na. Ganun ba kahirap maghanap ng angkop na katulong? Huwag magpatumpik-tumpik, bilisan mo ang lakad. Sinabing bilisan mo. Hindi mo ba narinig? Lakad. Hanggang sa makabangga pa ng bisita. Gusto mo bang mamatay? Tumigil ka. Siya, kukunin ko. Patawarin ninyo po. Padre, sigurado po ba kayo sa kanya? Siya na, huwag nang supliin ang pera. Sumama ka sa akin. Sandali, Ginoong Loobay. Natutuwa ako na napili ninyo ang katulong na gusto ninyo. Narinig ko mula sa alkalde na kayo ay pastor mula sa simbahan ng liwanag. Nakilala kaya niya na Peke ang aking pagkakilalang pastor. Sa maliit na lugar tulad ng aming bayan ng Westwind. Bagamat hindi kasing halaga ng presyo sa lungsod ng mga santo, ngunit sa buong kontinente ng Fengmo, ang ganitong halaga lang para bumili ng katulong ay paang biro. Ano? Kasama ang pagkain at tirahan sa panahong ito, pati na rin ang bayad sa paglalakbay, lahat ay isasama. 500 pilak, para hindi ako malugi. Dito, mayroon lamang mahigit 100 pilak. Wisit, ang din pala para sa pagpatay ng isang two-legged flying dragon. Hindi man lang makabili ng isang alipin. Mukhang ang mga adventurer sa mundong ito talagang matindi ang kompetisyon. Pwede bang magdiskwento? Talagang hindi na pwedeng babaan pa. Baka gusto ninyong tumingin sa iba. Sumama ka sa akin. Teka, 500 pilak lang naman yan. Hindi ka mababawasan ng isang kusing. Balat ng dragon na may 2 paa. Father, ito ay nagkakahalaga lamang ng 200 silver coins. Kulang pa rin. Kung hindi sapat ang halaga ng balat ng dragon, kung gayon. Paano kung ang dragon leather armor ay may enchantment? Ngunit mayroon ka ba ng isang bagay na napakahalaga? Hintay lang. Advanced leatherworking. Ginagamit. Dragon leather armor. Pinagsama. Gino, kayang-kaya ba talagang ilabas ni G. Loobay ang ganito karaming pera? Magkano lang ba ang maibibigay ng isang maliit na pari? Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggamit ng identidad ng Bright Church, mayroon pa rin kita mula sa pagkuha ng pera. At ito ay napakalaki pa. Ang laro ng pagkuha ng pera sa pamamagitan ng pagiging pari. Sa tingin ko, hindi na kailangan. Ito ay ang Dragon Leather Armor na may enchantment. Sapat na ito para bilhin ang maid na ito, di ba? Higit pa, tulad ng ganitong kalidad na enchantment na master level. Master level. Ang enchantment ko ay ang pinakamataas na antas, Grandmaster level. Maaari itong ibenta ng hindi bababa sa 50 gold coins. Hindi mo ba nakikita? Ito ay Grandmaster level na enchantment. Ang agility at depensa ay punong-puno. Alam mo rin, G. Loobay, hindi maraming tao ang tunay na nakakita ng Grandmaster level na leatherworking artisan. At saka, ito ay balat lamang ng isang dragon na may 2 paa. Sino ang maniniwala na ang isang Grandmaster level na leatherworking artisan ay mag-i-enchant ng balat ng isang dragon na may 2 paa? Tila kailangan kong humanap ng mas may alam na buyer. Sandali, 100 gold coins, kasama ang maid na ito. Deal. Hahaha, ngunit G. Loobay. Maari mo bang ipakita ang kapangyarihan ng armor na ito? Hindi kami nagdududa sa iyo ha. Gusto lang naming makakita ng isang bagay na kahanga-hanga. Kaya't maghanap ng isang modelo para subukan ito. Ano ang pakiramdam? Mas magaan lang ang katawan, wala nang iba. Maaari kang tumalon para makita, ngunit
Huwag masyadong magpursige. Ang agility bonus na ito. Talagang napakahusay. Inaasahan namin ang iyong susunod na pagbisita. Sa totoo lang, gusto ko sana ng isang babaeng may buhok na asul. Ngunit pag-isipan, ang buhok na ginto ay maganda rin. Dahil ginto rin naman ang buhok ko nga. Ano ang pangalan mo? Pangalanan mo po ako. Ayokong burahin ang pangalang ibinigay sa iyo ng mga magulang mo. Ito ang pinakamahalagang regalo ng iyong mga magulang sa iyo. Kasama mo ito habang buhay kaya. Gusto kong marinig ang tunay mong pangalan. Hindi yung ipapasan mo ang pangalang ibibigay ko sa iyo. Baka hindi mo gusto ang pangalang ibibigay ko. Ngunit mapipilitan kang tanggapin. Para sa iyo, malungkot yun siguro. Ang pangalan ko ay Lilian. Mabuti, tatawagin kita ng Lilian mula ngayon. Ako si Lubeit. Itatako po ang iyong pangalan. Huwag kang masyadong formal, nakakahiya. CJ. Ayan, may tindahan ng damit dito. Tara, pasok tayo. Anong style kaya ang bibilhin? Saan daling tong pulubi na pumasok sa tindahan ko? Madudumihan ang damit. Kayang-kaya mo bang bayaran? Matanda. Ako ang nagpasok sa kanya. Tawagin mo akong matanda. Sino ka namang gago? Nakaitim ka. Pupunta ka ba sa libing? Ah, pare pala kayo. Patawarin po kami ng Panginoon. Matanda na kasi. Malabo ang mata. Ilabas nyo ang pinakamagandang maid uniform nyo. Sage po. Bagong modelo lahat. Siguradong magugustuhan nyo. Kumusta po, Father? Kasama po ang toilet brush sa set na ito. Mali ba ang pagkakaintindi mo sa maid uniform? Maid uniform ang kailangan ko. Hindi panglinis. Baka dahil sa hairstyle. Palitan mo rin ang hairstyle at maligo ka. Ang pinakamaganda sa tindahan namin, koleksyon mula sa Holy City. Gawa sa pure cotton, magaan ang pakiramdam, bawat pleats, bawat tahi, para sa elegance. Ang ganda. Yung natitirang pajama at underwear, yung pinakamaganda sa tindahan nyo. Ay pack nyo. Sage. Swerte ko, nakakilala ako ng napakabait na amo. Salamat sa pagbili, Father, balik po kayo. May maid na, di na ako mag-aalala sa gawaing bahay. Sunod. Pwedeng mag-relax na lang. May maid na, pag inom ng tubig, aabot lang. Ang sarap sa pakiramdam. Ano po, amo? Lilian, saan galing ang tubig na ito? Galing po sa balon malapit dito. Ang sarap ng tubig. Hindi malinis uminom ng tubig diretsyo sa balon. Madali kang magkasakit. Pwedeng may mga parasito sa tiyan mo. At kailangan linisin ang baso pagkatapos uminom. Kaya sa susunod, pakuluan mo muna ang tubig mula sa balon bago inumin. Naiintindihan mo ba? Ano po ang parasito? Mga uod na nakatira sa tiyan mo. Lilian, Nandito po, amo. pumunta ka sa palengke at bumili ng gulay. Nga pala, bumili ka na rin ng kutson at kumot para sa kwarto mo. Kailangan po ba ng ganito karaming pera, amo? Yung sobra sa'yo na. Pambili mo ng kung ano-ano. Ang bait-bait ninyo po sa akin, amo. Sige, bilisan mo. Opo. Ang cute. Amo, ano po ang paborito ninyong pagkain? Kahit ano, basta masarap. Mag-ingat ka sa daan. Babali po ako agad.
Master level na ako sa lahat ng klase ng trabaho. Siyempre, master level din ang pagluluto. Basta may mga sangkap. Isang skill lang, kumpleto na ang pagkain. Pero mas gusto ng mga tao ang natural na pagkain. Hindi yung gawa sa magic. Pero ngayong may katulong na ako, hindi ko na kailangang mag-alala sa pagluluto. Ano nang amoy yan? Amo, nilagang kaldero po ito. Ito ang pagkain namin tuwing. Pista ng liwanag. Amo, ano po ang nangyayari? Itapon mo yan. May natira pang sangkap. Ano pa? Meron po. 2 piraso pa ng karning baka. Kunin mo lahat ng natitirang sangkap at ang kutsilyo tinidor. Sige po. Asin. Ito na po. Sarsa ng kabute. Buksan mo. Pasensya na po, amo. Sige, kain na tayo. Amo, hindi ko po sinasadya. Pupunasan ko po agad. Paumanhin po. Ako na lang. Hindi ako marunong gumamit ng kutsilyo tinidor. Kamay na lang ang gagamitin ko. Okay lang sa akin yan. Paumanhin, Panginoon. Ano ang nangyari sa'yo? Masarap. Ang sarap talaga. Ang bait-bait mo sa akin, Panginoon, pero wala akong magawang tama. Hindi ako karapat-dapat nakatulong. Dahan-dahan lang. Lahat naman ay nagsisimula bilang baguhan. Pero kahit anong pagsisikap ko, hindi ko magagawa ang steak na kasing sarap. Nang luto mo, Panginoon. Madali lang magluto, ituturo ko sa'yo unti-unti. Ambisyosa mo naman, hahanap ka pa ng gawain. Sabi mo magpapahinga ka na lang. Ngayon, kailangan mo ang tuwa ng katulong magluto. Dahil sa bibig mo, wala na akong pahinga. Napakabait ng Panginoon sa akin. Talagang paglilingkuran ko siya ng mabuti. Huwag kang mag-alala, Panginoon, gagawin ko ang lahat. Paumanhin, Panginoon. Paumanhin, paumanhin. Ako na ang magliligpit. Ilan na ang paumanhin mo sa episode na ito? Akala ko mas magaan ang buhay kapag may katulong, pero mas napapagod pa pala ako. Buti na lang, makakapagpaligo ako para mag-relax. Lilian, anong ginagawa mo? Ikaw, lumabas ka muna. Hayaan mo akong mag-isa. Bakit ka bumalik? Dapat yumuko ka sa Panginoon bago umalis. Huwag kang magpa-impluwensya sa mga taong kakaiba. Isara mo ang pinto at huwag nang bumalik. Sige, Panginoon. Sa wakas, umalis na. Aray, Bakit ka pumasok ulit? Baka kasanayan ng isang ranger. Scouting.
Isang libingan. Ay naku! May panganib si Lilian. Instant teleport. Lilian. Kalansay. Dapat nasa libingan ang mga kalansay. Bakit sila lumalabas para manggulat? Panginoon, nakakatakot. Marami pang kalansay doon. Mula sa libingan. Tara, tingnan natin. Ligtas na. Mga kalansay lang ito na kinokontrol ng mahika. Napakahina. Kinokontrol ng mahika. Tama. Dapat kumilos ang kalansay bilang kalansay. Dapat humiga na lang. Wow! Ang galing mo, Panginoon. Ayos, tapos na. Akala mo ba? Madaling talunin ang isang necromancer? Ah, necromancer pala. Kung alam mong necromancer ako, bakit hindi ka na lang sumuko? Ano ang ibig sabihin ng 32 na ito? Huwag na, walang ibig sabihin. Amo, hintayin mo ako. Nasaan ka na? Amo, umuwi na tayo agad. Nakakatakot dito. Huwag magmadali. Dahan-dahan lang pagkatapos maligo. Maganda ring maglakad-lakad sa sementeryo sa likod bahay. Maganda, pero akala mo ba matatalo mo ako sa ganito? Ako ay isang dakilang necromancer, isang walang katulad na pagkatao. Mga walang alam, manginig kayo. Hoy, makinig kayo sa akin. Pwede bang respetuhin ninyo ako? Hayaan ninyong matapos ko ang sasabihin ko. Wala akong sasabihin sa'yo. Grabe ang pagmamaliit mo sa akin. Hinahayaan mo lang ako. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang katatakutan ng isang necromancer. Mamatay ka. Mukhang nakita ko na. Ano ang nakita mo? Ang remote control na aray na inihanda mo dito ng maaga. Ang mga kalansay na ito ay hindi ang iyong tunay na katawan. Ang saklaw ng aking detection skill ay 5 kilometro. At hindi ko nakita ang iyong tunay na katawan. Kaya, tiyak na sa pamamagitan ng aray. Ay malayong kinokontrol mo ang mga kalansay na ito. Sa isang iglap ay tumpak na nahusgahan at natukoy ang aking paghahanda. Ito, paano ito nangyari? Sino ka talaga? Ako ay isang ordinaryong pari lamang. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, ang simbahang ito ay sa akin.
Impossible ito. Isang simpleng pari lang, paano napakalakas, hayop. Babalik ako. Tulad pa rin sa laro, ang mga mob ay bigla-biglang lumalabas. Hindi matapos-tapos. Amo, hindi ko inaasahang napakalakas mo pala. Sa hinaharap, basta't kasama ang amo, wala na akong kinakatakutan. Pero ako ang natatakot. Natatakot sa abala. Walang matinong kalaban sa bayan kapag may problema. Lahat sa akin hihingi ng tulong, kailangan kong mag-isip ng paraan. Ah, meron na. Father, sinasabi mo ba na bukod sa mga buto na ito? May higit sa 100 libingan ang nawalan ng mga buto. Sino ang magnanakaw ng mga butong ito? Ang magnanakaw ng mga butong ito ay maaaring hindi tao. Hindi tao. Mayor, tingnan mo ang dose-dose ng walang laman na libingan. Ito ay nangangahulugan ilang araw bago ako dumating sa West Wind Town. Daan-daang buto na ang ninakaw. Diyos ko, buti na lang agad mong natuklasan. At ang mga kalansay ay kusang umakyat. Baka may nagpapatakbo sa mga kalansay na ito mula sa malayo. Tama, ang kalaban ay isang necromancer. Kung ganoon, Kung ang isang necromancer ay nagnakaw ng dose-dose ng kalansay ilang araw na ang nakalipas. Ang dose-dose ng kalansay na yon, ngayon ay naging mga skeleton soldier. Natatakot na silang lahat, dapat sapat na ito. Father, kung talagang dose-dose ng skeleton soldier ang usapan, ang bayan ay talagang nasa panganib, kailangan ninyong tumulong upang protektahan ang bayan. Mayor, kumalma ka, hindi mo ba naiintindihan? Sa ating libingan pa lang, dose-dose ng kalansay ang ninakaw. Baka naman, nakakuha pa siya ng daan-daang kalansay sa iba pang lugar. Libo-libong skeleton soldier, bumubuo siya ng isang hukbo ng mga patay. Hindi lang para wasakin ang ating bayan, kundi handa ring gibain ang Magic Kingdom ng Gran. Ibagsak ang Night Nation ng Noma, lusubin ang Eastern Rabbit Tank. Sakupin ang mundo, pag-isahin ang Pangmu Continent. Mayor, sa tingin mo ba, kaya nating pigilan ito sa ating sariling kakayahan? Hehe, ito ang tunay na ugali ng isang manggagaway. Loobay sama, naiintindihan ko na. Ihahayag ko na ito sa ating Panginoon. Kailangan ng Panginoon na magpadala ng mga sundalo para maayos ito. Tapos na. Hindi ito sakop ng aking responsibilidad. Hayaan na lang natin mag-alala ang Panginoon. Babalik na ako para turuan ang aking maliit na katulong sa gawaing bahay. Ngayon, tuturuan ko siyang gumawa ng kape, Maid Cave. Nakakatuwang isipin. Nakakainis na pastor, nakakainis na pari, nakakagalit talaga, 32. Hindi ka nag-ipon ng mga kalansay. Ano ba ang ginagawa mong kabaliwan dito? Kung mapapahamak ang malaking plano ng kanyang kamahalan. Ayaw mo bang panagutan ang mga kahihinatnan? AME 47, asikasuhin mo ang sarili mo. Ang malaking plano ng kanyang kamahalan, hindi ko sasayangin. Tulad ng nakikita mo, bilang isang pari. Araw-araw, bukod sa pagtambay at pang-aasar sa maliit na katulong, at pagpapalayas ng mga necromancer. Paminsan-minsan, kailangan kong gawin ang aking tunay na trabaho upang gabayan ang mga naliligaw na tupa sa West Wind Town. Minamahal kong mamamayan, sabihin mo ang lahat ng gusto mong sabihin. Ang Diyos ng liwanag ay magiging tagapag-ingat ng lahat ng iyong mga lihim. Father, sa nakalipas na mga araw, palagi akong nakakaramdam ng katamaran. Hindi talaga ako gustong magtrabaho. Sobrang tamad talaga. O, anak ko, naiintindihan ko ang ginawa mo. Kasi masarap ang tamad, laging masarap. Pero kung masyadong sipag, pag nakuha mo na ang gusto mo, mawawalan ka ng saysay, walang pangarap, nakakatakot yan. Tatalaga ba? Totoo, base sa sarili kong karanasan. Magpakatamad ka na lang. Tamad. Tama, pag nagpakatamad ka, makikita mo. Ang ganda pala ng mundo.
Sige na, anak ko. Huwag nang magdalawang isip paglabas mo ng simbahan, magpakatamad ka na. Aray, Pasensya na. Bakit ka nakahiga sa harap ng simbahan? okay lang, sabi ng pari, paglabas ko ng simbahan. Magpakatamad na agad. Tamad. Ang alam ko lang, sabi ng amo, patirawin ang mga kalansay sa sementeryo. Bakit kailangan din magpakatamad ang buhay na tao? Eka, sinasadyang kabaligtaran ang sinasabi ng pari. Ang totoo niyang sinasabi, bakit ka tatamad-tamad habang buhay ka? Pagpatay ka na, tulog na lang, walang mapapala sa pagiging tamad. Sipag lang ang magdadala sa'yo sa masayang buhay. Makapangyarihang Panginoon ng liwanag. Matalinong pari, salamat sa pagpapaliwanag. Amo, pinagod mo ang sarili mo. Ito ang inihanda kong kapuksino para sa'yo. O, ikaw din, Lilian, pinagod mo rin ang sarili mo. Amo, ginawa ko ang itinuro mo sa akin. Inulit-ulit ko ng 1,000 beses, natuto na rin ako mag-latte art. Tikman mo. May dumating na tagabayan, hindi na kita istorbo. Ingat sa daan. Wow, ang ganda ng latte art ito. Talagang ginawa ito ni Lilian. Mukhang nagpursige talaga siya nitong mga nakaraang araw, Dianen. Ang dami nito. Pupunta na ako para bumili ng sangkap para sa hapunan. Ano ang gusto mo ngayong gabi? Okay na ang steak mo, magpalit tayo ng menu ngayon. Bumili ka ng sariwang kabute, ituturo ko sa'yo mamayang gabi. Sige, amo, pupunta na ako para pumitas, hindi para bumili. Pari. Ako. Nagloko ako. Pari, okay ka lang ba? Anong nilagay mo sa kape? Ang sama ng lasa. Pari, gusto mo ba inumin ko itong cup? Ang ganda ng latte art. Salamat sa paalala, pari. Naunawaan ko, ang pagloloko ay parang itong cup. Bagamat maganda at nakakaakit ang itsura, kapag natikman mo na, ang maiiwan sa'yo ay walang katapusang pagdurusa. Father, tatandaan ko ang iyong mga pangaral. Mula ngayon, magiging mabuting asawa at ina ko. Ano na naman ang naintindihan mo? Wala pa akong sinasabi ah. Salamat sa Diyos ng liwanag, at sa tulong mo rin, Father. Nalutas ninyo ang panganib dito. Nga, salamat kay Lubay, na resolba ang krisis na ito. Iyon ang simbahan ni Father Luobay. Mukhang mahal na mga lokal na residente. Ang pari na nagpalayas ng necromancer. Besa sa karanasan ko. Hindi pagkapalayas yon. Isang malakas na necromancer. Hindi matatakot sa isang mababang antas na pari sa probinsya. Kaya, ang mga detalye ng sitwasyon. Kailangan pang tanungin ng mabuti ang mga nasangkot. Sasabihin ko kay Luobay, Salamat. pakihintay lang po kayo rito. Ano to, Mayor? Maaga pa, pumatok ka na sa pinto ko. Bihisan mo na yang sarili mo. May mga tao mula sa itaas na simbahan. Mayor, okay ka lang? Ah, okay lang. Ayan na sila. Lahat. Manatili sa inyong mga pwesto. Opo. Ginoong Luobay, salamat sa impormasyong ibinigay ninyo. Ako si Baron Parsaisi ng Royal Knights. Ikinagagalak kitang makilala. Sino naman po siya? Siya ay isang madre mula sa Holy Light Chapel ng Path of Light. Si Yishen Jiamir.
Dahil ang insidenteng ito ay may kinalaman sa isang necromancer. At ang banal na mahika ay kalaban ng mga necromancer. Kaya humingi ng tulong ang Grand Duke sa Holy See. Base sa aming investigasyon, sa ilang bayan dito sa paligid, may mga kaso na ninakaw ng mga buto. Sa kasalukuyang bilang, lampas 1,000 na. Maliwanag, may isang masama at malakas na necromancer, na lihim na bumubuo ng hukbo ng mga patay. Hindi naman. Yung sinungaling kong sinabi noon para lang umiwas sa gulo. Nagkatotoo pala. Grabe naman to, paano nangyari yon? Gusto ko lang sana makalampas. Nakakainis talaga. Ngayon ay taong 1,344 ng Feng mo. Eksaktong taon ng lumilipad na itim na dragon. Lahat ng pangunahing puwersa ng Royal Knights nasa Holy Capital. Sa palagay ko, yun ang pagkakataong hinihintay ng necromancer. Sinasamantala para buuin ang hukbo ng mga patay para sa isang malaking bala. At ang White Leon Knights ay kailangang bantayan ang Path of Light, hindi basta-basta makakagalaw. Kaya, ipinadala kami ng aming Lord para hanapin ang pugad ng necromancer. Pagkatapos itong makunirma, ang Knights ay maglulunsad ng biglaang pag-attack para sirain siya. Kaya, ngayon kailangan naming idulog kay Ginoong Loobay. Sandali, paumanhin, ano ang sinabi mo kanina? Gusto naming humingi ng tulong sa padre na samahan kami umakyat ng bundok para maghana. Sa tingin ko, hindi na kailangan. Iyan ay aking misyon. Kailangan lang ng padre na magkampo malapit sa simbahan. Napakaganda niyan. Hindi, ibig kong sabihin. Hindi na kailangan magpaliwanag. Pakiusap lamang padre na ikwento mo ng detalyado ang nangyari noong gabing iyon. Mahaba ang kwento, isang araw naliligo ako. Nakarinig ako ng ingay sa labas. Agad akong tumakbo palabas para tingnan kung ano ang nangyayari. Agad? Nagbihis ka ba? Anong sinasabi mo? Siyempre nakabihis ako. Tapos nakita ko. Maraming kalansay na lumalabas sa sementeryo. Noong panahong iyon, naiisip ko. Tiyak na ang necromancer ang nagkokontrol sa kanila. Tapos, ginamit ko ang banal na liwanag para paalisin ang necromancer. Iyon lang. Pakihatid kami sa sementeryo. Tumpak, ang lupa ay hinuhukay mula loob palabas. Base sa pinangyarihan, gusto ng necromancer na kontrolin ang mga kalansay. Ang pinakamagandang lugar ay ang burol na iyon. Sa tingin ko, dapat kaagad tayong magpadala ng isang grupo para maghanap doon. Wala siya doon. Noong panahong iyon, ginamit ko na ang aking reconnaissance skill para tingnan ang burol na iyon. Mas mainam na huwag sabihin sa kanya para hindi tayo magkaproblema. Sa tingin ko, ang necromancer ay wala sa burol noong mga oras na yon. Babae na bersyon ng Kenan na. May isa pang bagay na lubhang kahinahinala. Ginoong Loobay. Ikaw. Talaga bang isang padre ka? Paspas. Nabunyag na ba ang aking peking pagkakakilanlan?